Ang dami ko nang hawak. DND. Dito masa-silent kasi dapat naka-ano siya, naka-unlock. Yung sa akin kasi pwedeng ma-silent nang naka-ano eh. Request mo kay Dico yung ayaw baka biglang umulan. Tito. Tito. Pakuha ko si ano, sabi niya.
Bibidyo ako. Sa 8 milyong nakasilong, ikaw ang aking nakasalubong. Ating awit ay ginamit na langit, at araw-araw napapatanong, paano natupad aking pulong, kung bakit sa tulad ko'y napalapit. Anong nangyari sa aking napatingin? Sa libo-libong mga bituin, di ko mawari, ikaw ang para sa'kin. Dalangin kita. Kalawakan man ang bayan, tadhana lamang ay ating sundan. Dahan-dahan sa ating taluan. Anong nangyari sa aking napatingin? Sa libo-libong mga bituin, di ko mawari, ikaw ang para sa'kin. Dalangin kita. Di na kalang darating. May photographer naman pala. Meron. Samahan niyo po akong manalangin. Sa iyo po, O Diyos, na aming Panginoon tagapagligtas, kayo po nagbigay ng buhay at lahat po ng pangangailangan nito, Panginoon, sa aming espiritual, pisikal at material na kalagayan, Panginoon. Kasama na po ang aming pag-ibig na ngayon po, Panginoon, ay aming pong dinudulog sa iyo upang inyong pong basbasan at pagpalain ang kasalang ito ni Nadjan at ni Marian, Panginoon. At maging daluyan, Panginoon ito, Panginoon, upang ang dalawang ito ay makapaghandog ng isang sangbahayan na maglilingkod sa iyo at maglilingkod sa bayan at sa kanyang kapwa, Panginoon, upang itaguyod ang mabuting bagay sa ikaluluwalhati at kararangal ng dakilang pangalan. Samahan niyo po kami, Panginoon, at ipahintulot ang isang malaya at mapayapang gawain ng pagkakasal na ito, Panginoon, para sa kapurihan po ninyo at sa inyong pong kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Hindi ko Amen. alam paano bidyo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, kapamilya, at kaibigan ng nina Marian at ni John, na ngayon ay ninenervyos yata. Alright. So tayo po ay nandito sa harap sa lugar na ito para sa isang mahalagang ang babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. So reminder, John and Marian, kung bakit kayo ikakasal ngayon, ito ay upang pagtibayin ninyo ang inyong katapatan sa isa't isa. Sapagkat sabi ng Panginoon,
Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Verse 16, Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mag-asawa. Diyan, narinig mo ba ang salita ng Panginoon? Yan, bawal palayasin si Marian, ha? Kahit di siya nakapagluto ng sinigang at naging lasa isang palo kay tinola, huwag mong papalayasin, ha? Bawal yun. Yan. So nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghiwalay ng mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napuput ako sa taong gumagawa ng kalupitan. So ang babaeng dyan ay minamahal, hindi binubugbog. Ha? Oo. Yan ay minamahal, iniingatan, at inaalagaan sa habang panahon. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Pagdating sa Matthew 19:4-6, sabi po ng Panginoon, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang taong na lalaki at babae? At siya rin na nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sa hapon pong ito, akin pong sinisiyasat ang ating kasalan sa isang mahalagang tanong, mayroon po bang tumututol sa kasalang ito? Pwede po kayong pumunta sa unahan at sabihin po ninyo na tumututol kayo sa likod. Wala po? Okay, very good. At wala naman. Sayang ang suot. Ayan. Okay, John and Marian, dahil walang tumutol sa inyong mga witnesses, sa inyo bang dalawa, meron ba kayong nalalamang dahilan para hindi tumatuloy? Wala. Kasi mahal ang annulment, 500,000. Okay? Kaya dapat desidido kayo na wala itong hiwalayan. Alright? So dahil walang tumututol at walang dahilan para hindi matuloy ang kasalang ito, tayo po ay magpapahayag na ng kanilang magpapahayag na tayo ng ating ng pag-iisang puso ng dalawang ito, si Marian at si John. John, buong kalayaan mo bang ipinapahayag sa kapulungan ito na si Marian ay buong puso mong tinatanggap na maging asawa sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin siya sa habang panahon hanggang papaghiwalayin kayo ng kamatayan? Opo, Pastor. Salamat. At dito si John. Marian, buong kalayaan mo bang ipinapahayag sa kapulungan ito na si John ay buong puso mong tinatanggap na maging asawa sa habang panahon, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang panahon hanggang papaghiwalayin kayo ng kamatayan? Opo, Pastor. Pagpalain kayo at samahan ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Ama, inyo pong dalawang anak mo na ngayon po'y nagsasabi sa iyong harapan, Panginoon, na ang kanilang pag-ibig ay kanilang pagtitibayin, at ito po ay hindi nila papahintulutan na sila po'y maghiwalay sa anumang bagay, Panginoon, kundi sa ayon sa iyong kalooban, na sila ay maghihiwalay lamang sa oras ng kamatayan. Kaya, Panginoon, pagtibayin niyo po sa kanilang dalawa ang bahaging ito ng kailang pangako at ng kailang kapahayag na sila ay magmamahalan hanggang sa huling hininga ng kailang buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, naon na po kayong maupo, ano? Pagod na kayo. Oo. Nakakatit pa po. Yan. Okay lang po yun. No problem. Ang singsing. Ang singsing ay ginagamit po natin sa kasalan para ipahayag ang ownership and territory. Pag sinabi pong ownership, si Marian po ay hindi na pwedeng kunin ng iba. Kahit dyan na lang po ito. Si John naman, hindi pwedeng kunin ng iba. Kahit napupugian sa'yo, no? Bawal. Kay Marian ka lang. Alright? And territory. Nang po sabihin, walang pwedeng makisingit sa kanilang relationship. Walang cute,
walang handsome, walang maganda na pwedeng sumingit sa kanila dalawa malibang sila'y paghiwalayin ng kamatayan. So, Marian, doon ka palang pwedeng magmahal kapag wala na si John. At si John, doon ka palang pwedeng magmahal kapag wala na si Marian. Alright? Hindi pwedeng sana dalawa ang puso ko. At saka, bakit ngayon ka lang? Wala na po yun, ha? Tapos na yun. Ayan, umaampo na. Ayan. Kaya, atin ang bilisan dyan. Baka kayo mo basa. Ayan. Sundan mo ko dyan, ha? Hawakan mo na. At sabihin mo, tanggapin mo at isuot ang singsing na ito, katibayan ng aking pangako na ikaw lang ako'y sa Diyos at sa iyo lang ang puso at sa iyo lang ang puso ko. Wala. Tanggapin At isuot ang singsing na ito, ang singsing na ito, katibayan ng aking pangako katibayan ng ating pangako na ikaw lang ang aking mamahalin aking mamahalin habang ako'y nabubuhay. habang ako'y nabubuhay. Sa Diyos Sa Diyos at sa iyo lang at sa iyo lang ang puso ko. ang puso ko. Yan. Kinikilig. Okay, you may sit down, anak. Pakitanggal naman. Okay, hawakan mo. Ayan, tawagin po natin ang may hawak ng aras. Nasaan po ang aras? Thank you, anak. Bilang simbolo ng pagpapala, John and Marian, gamitin ninyo ang salapi upang paunlarin ang inyong buhay at paglilingkod sa Diyos at hindi para papangitin ang ugali. Ano? At tandaan, ang pagpapala ay pinagtatrabahuhan. Hindi ito iniasa sa iba. Okay? Yan. Dahil kayo ay mag-aasawa na, bawal na ang pala. Alam niyo po ba yung pala? Pala-asa. No? Oo. O, pambili ng pampers sa piyanan. Pambiling gatas sa magulang. Bawal na yun, ha? Magtatrabaho kayo na. Yan. Kaya ba? Okay, very good. Kasi marami nag-aasawa kayo, puro pala. Pala-asa. Pala-asa sa mga nasa abroad. Ayaw na magtrabaho. At hindi kalooban ng Panginoon yon. Ang bawat pagpapala, dahil tayo ay mga Kristiyano, ay inyong hahatiin sa apat na bahagi. Ang una ay ang rule ng Panginoon. May bahagi siya. Pangalawa ay sa gobyerno. Meron tayong taxes. Huwag tayo magdadamot sa gobyerno kahit tayo ay maraming ghost project. Ano eh? At siyempre sa pamilya. Marian, hindi ko mo ikaw ay kinasal na, wala ka nang pakialam sa nanay at sa tatay. Meron pa rin ano. Pero sa mga kapatid mo, pwede nang wala. Kasi may mga trabaho din naman sila. Alright? The same way to John. Sa Panginoon, sa gobyerno, at sa kapwa. Tayo ay may mga panahon ng sakuna. Dapat nandoon tayo para tumulong sa nasunugan, namatayan, nabahaan. Tayo ay huwag pipigitang mata. Kinakailangan nating umagapay sa kanila. Alright? So yan ang ating paliwanag sa aras kung bakit tayo ay may ganitong simbolo sa araw ng kasal. Hawakan ninyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang kabuhayan
at lahat na magiging pagpapala na ibibigay niyo kana Marian at John, Panginoon, upang sila ay makabuo ng isang sangbahayang may kapayapaan, may kaayusan at may katiwasayan sa lahat ng panahon. Basbasan niyo po ang bawat salapi na papasok sa kanila na maging instrumento, Panginoon, ng pagbuti ng pagkatao at pagbuti ng pakikipagkapwa, Panginoon, at hindi nila ipagdadamot sa oras ng pangangailangan. Salamat po, purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang may dala po ng Bible, sino pong may dala ng Bible? Thank you, Nat. John and Marian, ang Biblia ay ibinibigay sa atin ng Panginoon para maging gabay ninyo sa inyong pamumuhay. Kaya pag hindi nyo ito binabasa sa araw-araw, marami kayong desisyon na magiging palpak. Okay? So the more you read the Bible, the more na magiging positive ang inyong mga decision making at magbubuhay ito ng maraming pagpapala sa inyong buhay. Pero kapag sinimulan nyo pabayaan at nahubog na humaling kayo sa Netflix at sa marami pang ibang bagay, ay maraming desisyon kayo magagawa na mali. Kaya pahalaga ninyo ang Biblia, hindi lamang sa oras na ito, kundi sa araw-araw ng buhay ninyo bilang mag-asawa. Okay? Pagpalain niyo po, Panginoon, ang desisyon ni Marian at John na sila po ay mananalig sa iyo at papakinggan po nila, Panginoon, ang iyong salita upang maging pagpapala sa buhay po nila ang iyong mga salita, Panginoon, at magkaroon sila ng maayos at mapayapang pamumuhay, Panginoon. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Ang may hawak po ng cord, paano po ito? Umulan na. Anong desisyon? Mapaspasan ko po ba? Sige, shoot. Hindi ako susunod. Nadamihan trabaho ko Alright. So, Marian and John, ang cord ay inilalagay sa inyo para ipaalala sa inyo na kayo ay hindi na pwedeng maghiwalay. At dito sa gitna, ito ay merong buhol para ipaalala sa inyo kung sino yung nag-iingat ng inyong buhay at ng inyong magiging pamumuhay bilang mag-asawa. Walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Kaya tanggapin ninyo ang simbolong ito bilang paalala na kayo ay hindi maghihiwalay hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Okay? So next, ang ating pong belo. Lord, mamaya na po yung malakas. Patilain niyo po muna, Lord. Okay, talong po muna. Yan. Okay. John and Marian, ang belo ay magkaibang lugar. Sa iyo sa balikat, sa kanya sa ulo. So sa inyong relationship, hindi pwedeng dalawa ang utak. Dapat isa lang. At ikaw pinagkatiwalaan ng Panginoon para gawin yun. Okay? Kaya pag may sinasabi si Marian sa iyo at kailangan ng desisyon, pagaganahin mo yung utak mo. Isip mo, ha? Huwag mong ibibigay sa kanya. Kasi pag pinigay mo sa kanya, buong panahon na yun siya na magdidesisyon. At sasabihin mo, naka-under desire yata ako. Kasi ikaw ang nagbigay noon. Hindi mo pinanindigan yung iyong pagiging ulo na ikaw ang mag-iisip para magdesisyon sa inyong relationship. At pangalawa, balikat. So, katulad ang sinabi kanina, huwag magiging pala. Dapat ikaw ang magtatrabaho. Right?
at desisyon mo, balikatin mo si Marian at ang inyong magiging anak. At kung anong kalooban ng Panginoon, tanggapin niyo yun. Okay? Kung 12, okay lang ba? Kung 2, praise the Lord. Kung 1, praise the Lord. Pero bubuhayin mo yun, ha? Huwag mo ipapasa sa nanay mo, tsaka sa tatay, tsaka sa biyanan. Okay? Diyan nagkakagulo ang buhay kapag kayo pinasa na sa biyanan ang lahat. Marami ka nang maririnig. Para wala kang marinig, balikatin mo siya. Lahat ng kailangan niya at ng magiging anak ninyo sa balikat mo ilalagay. And si Marian naman, nakalagay yan sa ulo mo, Marian, para ipaalala sa iyo na kahit mas mataas yung lugar mo, kay Jan, o whatever, mas marami kang award na tanggap, kay Jan, ibababa mo yun. Huwag mong itataas, kasi pride na yun, ha? So yan ang ginagawa ng asawa ko sa akin. Mas matalino ang asawa ko sa akin, pero submissive siya sa akin. My wife is an engineer, at talaga namang ang utak ay matindi. Pero pag usapan ng mag-asawa at usapang pamilya, nakasubmit siya sa akin. Okay? At yun din ang gagawin ni Marian kay Jan. Okay. So, para sa maikling mensahe ng Panginoon, bilang paalala po kana Marian at Jan, para sa isang matagumpay na pag-asawa, ay iiwan ko sa inyo dalawa ang salitang faith. Pananam, palataya. Faith in marriage means unwavering trust, commitment, and belief in your partner and the union itself, serving as a foundation that transcends challenges, often involving shared spiritual beliefs, or a mutual dedication to the relationship, sacredness, fostering loyalty, support, and a deep sense of security. It's the quiet confidence that your spouse has your best interest at heart, even when things are difficult or unknown. Very good ang ating best man. Acting as a glue for unity, especially within religious context. Kaya Jan and Marian, I strongly suggest na inyong i-exercise ang faith para sa success ng inyong pagsasama. Ito ang sabi ng Kawikaan 15, verse 5:15 to 20. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Kung ikay magkaanak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapa nga ay balisa. At mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iaasa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo ay nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae ay huwag ka sanang paakit, ni huwag mong papansinin, makamandag niyang halik. So faith, at Jan and Marian, stand for faithfulness. Dapat sa harap at sa likod, tapat kayo sa isa't isa. Alright? Narinig mo ba dyan yun? Dapat tapat kayo sa Diyos upang maging tapat kayo sa isa't isa. Tapat kayo sa harapan at sa talikuran. Yan ang totoong faithfulness. Huwag kang makikinig sa mga kabarkada mo na wala naman si Marian, hindi makikita. At wala kaming sasabihin. Wala kaming maririnig. Kaya okay lang kahit ikaw ay mag-flirt. So sa faithfulness, hindi pwede ang flirting. At hindi rin pwede lalong higit ang indecent relationship. Right? Huwag mong papatulan yon. Yan ang sabi ng Biblia. So faithfulness, and letter A, appreciation. What is appreciation? Pahalagahan ninyo ang inyong individuality. Jan, Wag mong gawing ikaw si Marian. At Marian, wag mo namang gawing ikaw si Jan. Paano po 'yan? Magkakaiba tayo ng galaw sa bahay, sa buhay, iba-iba.
Kung si Marian ay mahilig magsampay ng towel, magkaligo, at si Jan ay hindi, Marian, huwag mo siya papagalitan. At sabihin mong, gayahin mo ako. Ang papakita mo lang sa kanya ay, isampay mo yung towel ni Jan, at the following days after a week, yun ang gagawin ni Jan. Na hindi mo siya tinuruang gawin yun. Meaning, you respect your individual. Alright? So appreciate each other. Yan ang kailangan ninyong magawa. And appreciation means respect. Irerespeto ninyo ang inyong individuality. Sa panlasa, sa pananaw, sa anumang bagay na gagawin ninyo, respect individuality. Alright? And letter I is industrious. Kayo ang magpapagal para sa pangangailangan ng inyong magiging sangbahayan. Alright? Yan ang ating letter I, industrious. Dapat tayo ay nagtatrabaho, nag-aanap buhay para sa inyong magiging pamilya. Alright? At huwag niyong kakalimutan yon. Kasi maraming nakakalimot. Dahil sa kultura nating Pilipino, na may abroad, ay nakaasa tayo sa kanila. Okay? Hindi masamang magtumanggap sa kanila, pero huwag mong iasa sa kanila lahat. Tulungan mo rin sila. Kasi hindi lahat po ng nasa abroad ay kumakain ng masarap. Dito lang sa Pilipinas sila ginagawa yun. Yeah. Nitong December, yung ating mga taga-abroad, nagpadala ng pera sa mga kamag-anak, bumili ka ng sari-saring pagkain, pero yung mga sa abroad na yon, ang kinakain ay 2 nilagang itlog dahil nagtitipid. Okay? So, papahalagahan natin yung kanilang binibigay sa atin. Mapalad kayo kung mayroon kayo nun. Pero wag nating aabusuhin ang kanilang pagmamalasakit at pagmamahal sa atin bilang mga kapamilya. So, Jan and Marian, be industrious. Maghanap buhay para sa inyong magiging isang bayan. And letter T is time. Because the meaning of time is love. Or vice versa, the meaning of love is time. Meaning, huwag puro trabaho, make time to have a date. Lalabas din kayo para mag-date kayong dalawa. Pwede niyong iwan yung, kung kayo mayroon na kayong anak, iwan niyo muna sa mga lola. Lola, lalabas muna kami, mag-date kami mag-asawa. Because time is love. And love is time. Hindi pwedeng, kailangan namin magtrabaho, maraming gastusin. Huwag ganun. Okay? Dapat tayo ay mayroong time. And letter H. Letter H, the last one, is happiness. Right? John and Marian, habang tumatagal at nagkakaedad tayo, dapat happy pa rin kayo sa isa't isa. Madalas ko itong naririnig sa mga nakatatanda. Yung sabing, ay kami nagtitiisan na lamang at kaya sa mga anak namin. Anay, Jan, huwag mo sasabihin kay Marian yun, masakit yun. Oo, masakit yun. At Marian, huwag mo sasabihin kay Jan, masakit din yun. Anay, ang gustong marinig ni Jan ay, kahit kayo ay 80 years old na, happy ka sa kanya. Same way with Jan. Happy ka kay Marian. Si Marian ngayon ay, anong statistic mo, Marian? Anong statistic mo? Hindi mo na alam? Oo, secret na? Oo. So Jan, siyempre, magkakaanak kayo. Pag nagkakaanak na, yung figure nawawala na yan, ha? Oo. Kaya nung mahalin mo si Marian, ang figure niya ay 24, 26, 36. Oo. Wag mo nang iisipin ngayon yon. Kasi wala na po yun, lipas na. Except kung talagang mayroong panggastos para doon, no? Pero kung wala, ay huwag ka na magulat kung bakit 46 lahat. Kasi masarap ang McDo, Jollibee, at kung ano-ano pa. Okay? So, nakuha po ba? Yeah, sige. So, yan si Jan at si Marian. So, yan po ang ating paalala kay Jan at Marian. Pananampalataya or faith. Alright?
stand for faithfulness, appreciation, industrious, time, and happiness. Kapag yan ay gagawin ninyo, itong maikling payong ito, makakaasa kayo na mayroon kayong masayang sangbahayan kasi lahat ng ito nakasentro kay Lord. Siya ang magiging dahilan ng inyong matagal na pagsasama. So panatilihin ninyo ang faith upang patuloy kayong pagpalain ng Panginoon hanggang sa inyong pagtanda at paghiwalayin kayo ng kamatayan. Atin pong tawagin ang magtatanggal ng cord. Sige po, pakibilis. Ay, yung pelo pala muna, pelo. Sorry. Sige, tuloy nyo yan. Okay lang, okay lang, okay lang. Board kasi ang una ko nakikita. Okay, thank you very much. Ayan. Tayo kayo, anak. Nasaan po ang puspuro natin? Ating lighter. Ay, isa lang po, isa lang. Isa lang. Itong gitna. Ayan. Thank you. Hawakan mo lang. Alright, dito po sa part na ito, I will explain it in other way. Hindi po yung traditional explanation. Para ito ay ma-realize nating lahat kung gaano kahalaga ang Diyos sa ating buhay. Marian and John, hawak ninyo ngayon ang kandila na walang apoy, walang sindi, ano? At yan ang larawan ng buhay ng tao. Kahit maganda ang hugis, maganda ang kulay, kung walang ilaw, wala po yung silbi. So Marian and John, magkaroon man kayo ng magandang bahay, malibot man ninyo ang buong Pilipinas at buong mundo, kung wala ang Diyos, walang kwenta yun, walang bearing. Right? So para magka-bearing ang buhay ninyo, para magka-bearing yung 2 billion account ninyo sa BDO, at yung inyong travel around the world, para magkaroon ng bearing yun, kinakailangan kasama si Lord. Huwag kayong papayag na kayo ay mamumuhay na hindi kasama ang Panginoon. Amen? Sana nga, amen ano. Kasi marami ng Kristiyano ngayon ang nakakalimot sa Lord. Iniiwan na si Lord. Puro na lang gala. Wala nang paglilingkod. Puro na lang sa sarili ang kabuhayan. Wala na kay Lord. Right? So, nire-remind ko kayo na kahit kayo ay magkaroon ng magandang status sa buhay, hanggat walang ilaw yan, wala rin kwenta yung buhay na yun. So, para magkaroon ng kwenta, kinakailangan nyo lumapit sa Panginoon para magkasindi kayo. Sabay kayo, anak. Sabay kayo. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kayo po na pumupuspos ng pag-ibig na ito na inyo pong pinabubuklod ngayon, Panginoon. Narito po ang inyo pong simbolo ng liwanag na dadalhin ni John at Marian para sa isang sangbahayang punong-puno ng dalisay na pag-ibig, punong-puno ng kabutihan, at punong-puno, Panginoon, ng respeto sa isa't isa para sa isang mapayapa, maunlad, at makabuluhang pagsasama bilang isang sangbahayan. Masmasan niyo po ito, Panginoon, at pagpalain sila sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo kayo, nagtayo.
Okay, para po sa mga magulang ni na Marian at John, ang isang maikling paalala lang po ang aking iniiwan sa inyo. Kapag po si John at si Marian ay nasa inyong tahanan, sa loob ng inyong bahay, pwede po kayong makialam sa kanila. Sa kanilang magiging anak, pwede nyo pong pakialaman yung kanilang likod sa bahay, sa loob ng bahay ninyo, pwede po yun. Pero pagka sila po'y nakabukod na ng kanilang sariling bahay, kayo po ay bawal nang makialam kung paano papalakihin ni Maria ng mga bata. At gayon din ni John. Okay? Yun po kasi sabi ng Biblia. Sila ay magiging isa at iiwan ng magulang para itaguyod ang kanilang magiging sangbahayan. At napag-usapan na po namin ni John at ni Maria ang ilang bahagi ng in-laws relationship. Kaya di ko na po i-reveal. At alam na po nila po yun. At sana, ito po ang oras na ma-realize po ng both parties na si Marian po ay hindi nyo idadagdag ka na John. At si John ay hindi nyo idadagdag ka na Marian. Sila po hihiwalay sa inyo para bumuo ng sariling sangbayan. Right? So sana po ay inyong narinig at kasi mahirap po itong part na ito, yung detachment, yung paglilisan o paghihiwalay ng anak sa magulang dahil sila po ay magpapamilya na. Okay? Pwede pong mag-advise pero hindi pwedeng makialam. Yan. Yan po ang sabi sa atin ng banal na kasulatan. Okay. So para po naman sa mga ninong at ninang ay dyan, binibigay ko sa iyo ang karapatan para magpasalamat sa kanila. Harap kayo. Ayan, hello po. Okay pa lang po ba kayo? Baka po nawala na mga ninong. Thank you po dahil pinaunlakan niyo po ang aming paanyaya na maging isa kayo sa mga ninong at ninang namin. Super na appreciate po namin ni Mian yung yung presence nyo dito sa araw sa napakahalagang araw naming dalawa. Maraming salamat po. Thank you. Okay. So harap muna kayo sa kanila. Diyan lang kayo, ha? Okay, para naman po sa mga abay na babae at lalaki, remind ko rin po kayo na si John ay hindi na pwedeng sumama sa inyo sa lahat ng lakad. Bawal na, ha? At huwag po kayo magpaparinig kay John na huwag kang makatakot kay Marian. Kaya mo yan. Bawal yon, ha? Kinakailangang tulungan nyo si John na ma-build up ang strong relationship with Marian. The same way with Marian, lahat ng girls, bawal na si Marian ng gabi-gabing lakad ninyo. Pwede once a month lang, ha? Oo. For friendship. Pero yung barkadahan talaga, wala na po yun. Yung araw-araw o linggo-linggo, may lakad kayo. Okay? Ang oras ni Marian ay para kay John na lamang at si John para kay Marian na lamang lahat ng oras nila. Kaya mamimili lang si Marian ng mga activities ninyo na inyong dadaluhan na kasama siya. Hindi pwedeng araw-araw o gabi-gabi dahil magiging dalaga uli sila at saka binata. Okay? At yung po ang tinatanggal ng kasalang ito, ang pagkabinata at pagkadalaga nilang dalawa. Wala na po yun. Magsisimula sila maging responsible as husband and wife. Okay? So, thank you so much. Tinatanggap niyo po ba ang aking paalala, mga girls and boys? Oo, nalulungkot kayo sa sagot ninyo, no? Ayan, yeah, very good. Okay. So, nasaan po ang regalo para sa mga magulang? Alin dito lang? Itong dalawa. Lapit kayo lang para... Ay. Pati yung nasa box. Say thank you to your parents, both side. Ilan na?
Okay na? Okay na yun? Walang makabagbag ng daming mensahe. Okay. Oo. Kala ko meron pa kayong sasabihin makabagbag ng daming. Baka raw magkaiyakan. Ayan. So, upo na kayo mga anak ko. Tawagin po natin ang best man and naku, baka mabasa itong papers natin. Pakiingatan lang kasi baka magka-problema ay hindi tanggapin ng munisipyo. Sa mga ninong at ninang, pakipirma na lang. Payong po dito. Wala na po payong? Thank you, Lord. Payong. Kasi best man and bridesmaid, pakiputol na. Mamaya na lang po sa para tayo. Kasi pag napasa po ito ay hindi po tatanggapin ng registrar. Kaya delikado rin ako, makukulong pa ako. Okay, so stand up. At tayo'y manalangin muli. Panginoon, maraming salamat sa inyo sa blessing nito, sa paggagawad po ninyo ng basbas para sa pagtanggap ni John at Marian ng inyong pagbubuklod sa kanilang pag-ibig na binuo sa nakaraang panahon, Panginoon. Salamat po, purihin po kayo at maluwalhati kayo sa buong araw na ito at sa buong oras na ito, Panginoon, na lumilipas at iginagawad po ng bawat isa sa amin ang blessing sa kanila upang sila po ay makatanggap, Panginoon, ng parangal mula po sa inyo. Lord, na ikaw nga ang Diyos na nagpapala ng bawat relasyon at siya rin magpapatibay ng relasyong ito sa isa't isa. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Harap kayo, anak. At ito po yung pinaka-last part. Yung kanilang pangako sa isa't isa para sa pag-ibig na binuo ng ilang panahon. Ladies first. Bilisan ko na lang po. Joke lang po. So, looking back at all the years we've spent together. Ala, una pala umiiyak na. Ayan. I can't help but wonder how we managed to stay, how we stayed in love, how we adapted to all the changes happening around us. Sometimes it feels like we're still in college, chasing the dreams we once talked about, and yet here we are committing to a love that started with kilig and grew into a worthy of committing to the Lord and to the people we love. I still remember how we first met. You wanna know? Hindi kita kilala, hindi ko alam na you even existed. I was just watching you play and thought to myself, galing pala nito mag-volleyball. Then one day you messaged me. Oh, ikaw na nag-message. But we didn't really talk much. We didn't know each other personally, and honestly, I didn't give it much thought until I saw you again at the university. One of my friends told me he knew you and shared so many good things about you. How you used to be his teammate. I think that was where it all started. And the rest, as they say, is history. Navigating adulthood with a relationship that began in our teenage years takes so much patience and understanding. From college to becoming working adults, we've grown and matured in ways we never imagined. From dating and fighting over small things, we became more understanding versions of ourselves. From food courts and street foods, to finally trying the places we used to only talk about. From tipid dates to being able to splurge once in a while on the things we want. We've seen each other grow, face challenges, and achieve things we never thought
were possible. And for all of that, I truly thank God for allowing us to experience life and its blessings together. Konti na lang po. Being with you for so many years, I've seen how persevering, caring, and kind you are. Not just to me, but to everyone around you. I realize how deeply you truly love me. Hatid sundo mo ako araw-araw for almost 5 years. Wala, naiyak. Umulan man o umaraw. We would even joke na, di na tayo mababasa. Kasi magkakapote na tayo. Tapos umulan ngayon. Ayan, so those moments showed me your commitment, your consistency, and your perseverance. You are caring and selfless. Lagi mo akong tinatanong kung ano gusto ko before deciding for yourself. Lagi mong sinasabi kung saan ka masaya. And above all, you are kind. And also, I admire how you have always supported me and made me believe in myself. I've had so many dreams. I prayed to graduate with honors. I prayed to pass the boards. I prayed to get the job. I prayed to achieve so many things. And through all of it, you would always say, sabi ko sa'yo kaya mo yan wala kang tiwala sa sarili mo. You were my biggest support system and my loudest cheerleader. Even if ikaw talaga yung player sa ating dalawa. And to my first and last boyfriend, yeah, na-reveal na. My first and forever love. Today, I make this promise to you. I promise to always choose you, even on the days when choosing is hard. I promise to stay patient and understanding. Just as we have learned to be through the years, I promise to support you, your dreams, the way you have always supported mine. I promise to care for you selflessly, to listen, to always consider your happiness alongside mine. I promise to walk with you every seasons of life, through success and struggles, through laughter and tears, always hand in hand, always in faith. I commit this love to you, to our families, and most importantly, to the Lord. I will forever be your #1 fan, your constant supporter, and your home. Nakakahiya. I love you. Today, tomorrow, and for all the days God allow us to share. I love you. Pressure naman na English sa'yo, Tagalog sa akin. Ayan, hello babe. Alalang-alala ka pa kung paano tayo nagsimula. Walang kasiguraduhan, puro tanong. Pero habang tumatagal, mas malakas ang pag-asa. Natutunan kong makita ang mundo sa mga mata mo. Natuto kong umiti sa mga simpleng bagay at maniwala na may pag-ibig na mananatili kahit mahirap, kahit nakakatakot. Salamat Lord dahil binigyan mo ako ng tamang babae na mamahalin ko habang buhay mula sa araw na ito. Binibigay ko sa kanya ang aking puso, pangako at aking buong buhay. Naalala ko pa nung elementary tayo. Ay, matagal yan. Nahulog yung panyo mo at ako yung nakakita. Then, kinuha ko at inabot ko sa'yo. Na di mo alam, kinikilig ako. Di ba? Famous ka kasi nun eh. Daming may crush sa'yo. Toton. Isa pa, mahal ko. Sa harap ng lahat, pinapangako kong ikaw lang pipiliin ko araw-araw. Mamahalin kita ng tapat at buong puso. At sa bawat pangarap mo, nandito ako. Sa bawat pagsubok, hindi kita bibitawan. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo, pag-unawa at pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Sa mga panahong ako'y mahina, ikaw ang naging lakas ko. Sa mga panahong ako'y nagkulang, pinili mo pa rin manatili. Sa iyo ko nakita ang pagmamahal na totoo at walang kondisyon. Salamat sa mga araw na nandyan ka sa tuwing kailangan kita. At syempre, sa toyo mo. Salamat din dahil natutunan kong maging kalmado, tahimik at minsan tama na lang kahit hindi ako ang mali. Toyo mo na yun eh. At ipinangako ko sa araw na ito, magiging constant teammate mo ako. Sa good place, sa errors, sa timeouts, sa overtimes. Amen. At sa lahat ng games na harapin natin, pangako kong hindi kita iiwan sa gitna ng laban.
kapag pagod ka na. Ako ang sasalo kapag mabigat ang kalaban. Kapit tayo at sa bawat araw na pipiliin kitang i-set up para sa dreams mo. Dahil ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin. Very good. Ikaw ang forever ko. Hindi dahil perpekto ang bawat laro natin, kundi dahil lagi tayong bumabangon at lumalaban ulit. Sa harap ng lahat, nangangako ako hanggang huling whistle, ikaw ang pipiliin ko. Ikaw at ako, same team, same heart, same victory habang buhay. Mahal na mahal kita. Player talaga, player. Bolero. Joke lang. Okay. Tumayo po ang lahat. Opo. At ngayon, sa harapan ng maraming saksi sa kasalang ito, sa pamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng Church of Christ 1901 at ng Republika ng Pilipinas ayon sa batas ng pagkakasal, ay aking ipinapahayag na sina John at Marian ay ganap ng mag-asawa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng sino man. John, pakibuklat mo na ang kanyang belo at igawad mo ang inyong unang halik. Really daw. Okay, let's go. Yo, meno. Oh. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo lahat at dito po nagtatapos ang ating seremonya ng kasalan. Marami na ako na-miss. Meron kang pa nga picture naman rin. Tapos na. Wala ka pang tayo. Buti na lang tumigil. Wait, ito? Picture.